Grabe po itong nangyayari sa ating mga senador. Sa public pa sila nag-aaway dahil sa public hearing ng Blue Ribbon Committee. Abay, matindi po ang naging sagutan. On and off sa camera between Senator Ping Lacson, chairman ng committee, at si opposition Senator Rodante Marcoleta. Pero bago ko iparinig po yung kailang dalawang yan, meron din hong ilang mga senador na nagtalo-talo naman sa floor. Talagang gibang-giba po ang kanilang mga galawan tungkol ho dito sa controversial na flood control scam. Binaha tayo at pinagnakawan. Eto at ngayon sila naman ay halos mag-away-away na. Pakinggan po ninyo itong kayo nang magpasya at bahala kung ano ang inyong masasabi rito. Sino ba ang tama at mali rito? Ano bang klaseng mga tao ito? Are you ready? Yan o. Mr. Chair, I wish I can make a few clarificatory questions before we start. But these are prejudicial questions, Mr. Chair. Later. Sabi niya Let's hear later first daw. from the principal witness this morning. No, but these are prejudicial questions, Okay, Mr. go ahead, Chair. go ahead. Foremost to my mind, Mr. Chair, is the integrity, the impartiality, and the objectivity of the proceedings of this committee. Ito po yan Si Marcoleta. Mr. Chair, you were interviewed on Billionario Channel by Miss Pinky Webb. Ayan o. Samahan natin sa Basahin ko po, sabi niya, Senator Ping, para sa inyo, sino ba ang sabihin natin worth it or dapat na ikonsidera na state witness na ipasok man lang dito sa Witness Protection Program? And you responded, at this point between Diskaya and Bryce Hernandez, Mr. Chair, question is, does the chairman has the prerogative or the right to make judgment? No. That's my perspective, no? That's my personal opinion outside of the hearing or outside Yun, of this hall. opinion lang. So don't question my opinion. That I is am my not questioning opinion. your opinion, Mr. Chair, but you are the That's chairman not of this here. committee. Anyway, let's proceed with the Ayan, You are not interested in the prejudicial question that I am going to raise, Mr. Chair. Go ahead, you raise your Kaya nga sinasabi ko sa inyo Away ka. an You're investigator, we are Away investigating. kagad tayo rito. Ayan o. Mr. Chair, we are still Hearing is suspended. investigating. Ayan o. Simula pa lang. Senator Risa. Simula pa lang po yan. quick. Yan o yung sinasabi natin. Hindi ko alam kung bakit si Senador Marcoleta o kahit yung iba pang mga oposisyon, bakit nila pinapatulan yung interview sa media? Ang interview sa media, opinion, analysis, at balita lang yun. Hindi yun opisyal. Ang opisyal ay sa mga hearing at saka debate sa plenaryo ng Kongreso, Senado, kung saan man. Eh sinabi na nga ni Ping Lacson na yan ay aking opinion lang. Eh bakit kinu-question ni Marcoleta yung opinion? Ano yun? Kaya alam ba nyo, pagkatapos na masuspende yung hearing na yan, matindi pang away. Habang nakareses sila, nagbabalit-taktakan pa rin sila. Pinaninindigan pa rin ni Marcoleta ang mali si Ping Lacson kahit opinion. Sinabi na nga opinion, pinamali pa. Wala akong mali sa opinion. Lahat tayo ay entitled sa opinion. At saka interview sa media yon, so hindi yun opisyal. Ayaw intindihin ni Marcoleta yun. Kaya tuloy, nung off the air na sila, nung off the record na yung hearing, sila-sila na lang, sinabi tuloy ni Ping Lacson, bakit mo ba pinoproteksyonan ang Diskaya? Ayun. Sabi niya, hindi daw. Ay, nakita niya na. So, isa lang ho yan. Kaya ko pinarinig niya siya, pinakita, alam ko narinig niyo, para sample lang ho yan ng kanilang nagiging personal na laban. Hindi ko alam kung hindi yata makamove on si Marcoleta na dating chairman ng committee, ng Blue Ribbon Committee, napunta kay Lacson dahil nagpalit ng liderato. Baka hindi siya makamove on, kaya pati yung opinion, yung ginagamit niya para sirain or tirahin si Lacson ang harapan. Wow! At alam ba nyo, nasundan pa yan pagdating sa plenaryo? Pero natahimik na si Marcoleta. Although nagbanta si Marcoleta, dadalhin niya sa plenaryo yung issue. Pagdating sa plenaryo, ang nagdebate naman at masama ang loob ay si Jinggoy Estrada. Laban naman kay Pangilinan. So Estrada, Pangilinan, tapos nasundan pa yan Erwin Tulfo at Robin Padilla naman. So Lacson, Marcoleta sa hearing, Estrada versus Pangilinan sa plenaryo,
Tulfo, Erwin Tulfo versus Padilla, doon pa rin sa plenaryo. Samantalang pinagbigyan na nga po ng Senate President na magsalita si Estrada at saka si Villanueva na muling nadiin doon sa sinumpaang salaysay ni Engineer Alcantara. At siyempre nag-deny, wala tayong aasahan dyan, nag-deny sila. Kaya lang po, nagiging pikon itong mga oposisyon ngayon ng Senado. Dahil dito ho sa pag-take off ng investigasyon in aid of legislation ng grupo ni Soto at Lacson. Dito ho sa scam, flood control scam. So bakit sila ganun? Kinampihan po kasi ng mga kapatid na Tulfo at tama lang naman yung posisyon ng Justice Department na kung pwede at kaya naman ay magbawi na ng pera o magsauli na ng pera na kinu-question naman nitong si Marcoleta. Si Marcoleta talagang lahat tinatalo, lahat dinidebate at inaakusahan niya si Lacson as chairman. Pagkatapos yung resource person na si Boyeng Rimulya, inaway din niya. Pati yung ginagawa ng DOJ para mabawi ang pera, ayaw din ni Marcoleta. So kaya po ang kinakalaban ni Marcoleta, ang chairman ng Blue Ribbon Committee at kayong yung guest na si Boyeng Rimulya. So pag sinundan natin itong mga, hindi natin alam kung anong gusto nilang palabasin. Kaya tuloy, tinanong siya, bakit mo ba binibigyan ng proteksyon ng Diskaya? O yan o, pinagdududahan. Pati si Mon Tulfo, kapatid ng mga Tulfo sa Senado, tinira na din ni Marcoleta. Dahil ito si Mon Tulfo raw naglabas na meron daw sa senador na parang kumita sa Diskaya. O hindi naman tinukoy ang pangalan niya, pero pumalag ka agad. Ayan, kaya lumalaki. Hindi ko alam kung anong gustong palabasin Hindi ko talaga maintindihan si Senador Marcoleta. Abogado naman siya, senador siya ng bayan. Hindi naman siya senador ng iisang pangalan o pamilya o partido. Siya ay senador ng Republika. Ay bakit ang dami niyang inaaway? Ha? Kabago-bagong senador, pwede mo ba naman, papayagan ka ba ng mga veteranong senador? Kung yung style mo sa Kongreso, hindi naman pwede sa Senado yan. Kasi si Marcoleta, ang identity yan, talagang inaaway ang marami sa Kongreso pero sa Senado, gusto yata niyang gawin yun. Paano naman papayagan niya ng mga veteranong senador? Mas alam nilang nangyayari. Yan ho yung aking opinion. Kaya lang si Marcoleta, mukhang pati opinion ng ibang tao, ayaw niya Hindi niya kinikilala. Kasi ulit-ulit na sinabi ni Lacson, opinion ko yun, yung interview, tinanong ako, interview lang yun, hindi yun official, ayaw niya tanggapin. Parang wala daw karapatang magsalita ang chairman ng komite at magbigay ng opinion sa publiko. Ay alam niyo, ang interview sa media, taong bayan ang kausap. Hindi lang yung nagtatanong. Kaya mahalaga, magbigay ka ng suggestion, opinion, analysis, pananaw sa mga isyo dahil taong bayan nakikinig. Ayaw ni Marcoleta yun. Wow! Talagang kakaiba yung mga galaw nila. Ano inyong masasabi dyan sa mga nangyayari dito sa ating mga mambabatas?